Nagsimula ang kwento sa isang ilegal na karera sa kalye. Sa panahon ng karera ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagpaalarma sa mga racer. At sa lalong madaling panahon ang lugar ay napalibutan ng mga sasakyan ng pulis. Si Wes ay isa sa mga racer ay sinubukang tumakas. Ngunit nahulog siya sa kanyang motor na humantong sa kanyang mabilis na pag-aresto ng mga pulis. Ang eksena pagkatapos ay lumipat kay Wes na nakikipag-usap sa kanyang probation officer habang siya ay nasa bilangguan. Sinabi ng officer na ang paghahanap ng trabaho ay magiging mahirap para kay Wes. At nagmumungkahi na ang construction worker ay maaaring ang tanging pagpipilian niya. Gayunpaman si Wes ay hindi interesado at nagtatanong lamang kung kailan niya maibabalik ang kanyang motor. Sa sandaling siya ay makalabas sumakay siya sa kanyang motor. Dumating si Wes sa isang lokasyon kung saan magsisimula na ang isang karera. Pagkatapos ng karera si Wes ay lumapit sa isa sa mga racer na si Dean Miller ang kanyang ama. Si Wes ay sinubukang magsimula ng isang pag-uusap sa kanya, ngunit si Dean sa una ay hindi nakilala si Wes hanggang sa binanggit niya ang kanyang ina na si Laura. Napagtanto kung sino si Wes, si Dean ay sinusubukan pa ring hindi siya pansinin, sa pagsasabing hindi ito ang pinakamagandang oras para pag-usapan ito. Iminungkahi ni Dean na magtungo sila sa isang kalapit na bar na tinatawag na Maggie upang mag-usap. Mamaya sa gabing iyon ay nakita ni Wes si Dean sa bar gaya ng binalak. Subalit irresponsibleng kumilos si Dean, nanliligaw at nakikihalubilo sa mga babae sa harap mismo ni Wes. Ang pag-uugaling ito ay nakakadismaya kay Wes, si Wes na kalaunan ay nagpasya na umalis. Si Dean ay sumunod sa kanya sa labas na sinusubukang pagkalmayan siya, ngunit si Wes ay hindi interesadong makarinig sa mga palusot nito. Pagkatapos ay iminungkahi ni Wes na manigarilyo at mag-usap sila. Habang sila ay nag-uusap ibinunyag ni Wes ang kanyang tunay na layunin sa pagdating. Gusto niyang makipagkarera ng propesyonal, nag-aalinlangan si Dean na itinuro kung gaano kahirap pumasok sa esport, lalo na sa edad ni Wes. Dahil karamihan sa mga racer ay sinusukat ang kanilang edad. Galit na nagpasya si Wes na umalis, ngunit nag-aalok si Dean na tumulong sa pamamagitan ng pag-imbite kay Wes para dalhin ang kanyang motor sa Legacy Speed Shop. Kung saan si Dean ay nagtatrabaho, nag-alok siya magbigay ng libreng tune-up, si Wes ay pumayag sa alok. Kinabukasan pumunta si Wes sa shop na nakasalubong niya ang may-ari na si Abel at ipinakilala siya ni Dean. Si Dean ay sinabihan si Wes na sumunod sa likod at ipinakita sa kanya ang mga motor. Ipinakita niya sa kanya ang isang napakagandang motor at tinanong ni Wes kung maaari niya itong sakyan. Kaya lumabas ang dalawa upang sumakay sa kanilang mga motor. Habang nakasakay si Dean ay napansin si Wes sa pagiging reckless at sinabihan siya na huminto. Si Dean nagalit na binalaan si Wes na ang kanyang pag-uugali ay maaaring makapatay sa kanilang dalawa. Ngunit ibinasura ito ni Wes na nagmumungkahi na si Dean ay nagalit lamang tungkol sa pagkatalo. Sa kabila ng saloobin ni Wes pumayag si Dean na dalhin siya sa track, ngunit binigyang diin na ang track ay nangangailangan ng babala ng disiplina. Na kung si Wes muling kumilos ng walang ingat ang kanilang partnership ay magtatapos. Kinaumagahan binigyan ni Dean si Wes ng racing jacket at lumabas sila para makipagkarera. Habang nasa karera nabangga ni Wes ang kanyang motor. Tinuya siya ni Dean at sinabihan si Wes na isakay ang motor sa truck bago sila umalis sa truck. Pagkatapos ay tinanong ni Wes si Dean kung ano ang gagawin sa nasirang bike. Sinabi ni Dean na kailangan niya ng pera para ayusin ang nasirang motor. Sinabi ni Wes na ang karera ay ang tangi niyang pag-asa matapos na makalabas ng kulungan. Si Dean ay pumayag na sanayin si Wes na may ilang kondisyon. Sinabi niya kay Wes na magkita sila sa shop kinabukasan na handang magsimula. Sa susunod na umaga bumisita si Wes sa isang kainan kung saan nakilala siya ng isang waitress. Bago nagtanong tungkol sa kanyang motor, sinabi niya sa kanya na nabangga niya ito at tinanong niya kung saan siya nanggaling nang mapansin niyang bago siya sa bayan. Bago umalis inaya siya ni Wes para uminom ng inumin, sa una ay tumanggi siya at sinabing hindi siya nakikipag-date sa mga customer. Ngunit pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang kanyang numero pagkatapos niyang ipinangako na hindi nakakain doon muli. Si Wes pagkatapos ay tumungo sa tindahan upang makipagkita kay Dean na nagbigay sa kanya ng isang bagong motor. Nangako si Wes na babayaran siya nito, habang nagtatrabaho si Dean sa motor, ibinahagi niya ang ilang background niya kay Wes. Habang nag-uusap sila dumating si Abel at ipinaalam kay Dean na may naghahanap sa kanya. Si Abel pagkatapos ay nag-alok kay Wes ng trabaho na malugod na tinanggap ni Wes. Si Wes ay nagsimulang magtrabaho sa shop, habang si Abel ay patuloy na tinitingnan si Wes kung papaano siya humarap sa mga customer.
Nang maglaon si Wes ay nagpatuloy sa kanyang pagsasanay kasama si Dean. Si Dean ay nagsimulang magturo kay Wes sa pamamagitan ng isang earpiece habang sila ay nakasakay. Ngunit si Wes ay mabilis na nainis at pinatay ito. Sa kabila nito ay patuloy na sinanay ni Dean si Wes araw-araw at si Wes ay patuloy na bumubuti. Isang araw pagkatapos ng isang sesyon ng pagsasanay, nagkaroon ng pag-uusap sina Dean at Wes. Kung saan naisip ni Dean kung gaano siya kasaya sa pag-amin na nakalimutan niya ang kagalakan ng pagsakay pagkatapos ng maraming taon ng pakikipagkompetensya. Pagkatapos ay sinabi ni Dean kay Wes na naniniwala siyang handa na siya para sa kanyang unang karera at si Wes ay may kumpiyansa at pumayag si Wes na handa para sa hamon sa hinaharap. Nakipagkita si Wes kay Camila ang babae mula sa kainan para uminom. Pinag-usapan nila tungkol sa mga motorsiklo, kasama si Camila na nagpahayag ng kanyang paniniwala na mapanganib ang mga ito. Ibinahagi din niya na nag-aaral siya upang maging isang nurse. Nang iminungkahi niyang sumayaw sila si Wes ay nag-alinlangan. Sinabi niya na hindi siya marunong sumayaw, ngunit nakumbinsi siya nito at natapos silang sumayaw at naghalikan. Kinaumagahan pumunta si Wes sa track para sa kanyang unang karera. Habang naghahanda sila, dalawa pang racer na sina Bobby at Cody ay nagpakita na ipinakilala ni Dean si Wes bilang ang pinakabagong rider ng Legacy, at isang kaunting tawa ang sumunod sa pagitan ng mga racer. Sina Bobby at Cody na kumakatawan sa mabangis na pagganap ay binanggit ang kanilang mataas na inaasahan at kamakailang mga pag-upgrade ng kagamitan na nagtatakda ng entablado para sa ilang tunggalian. Nagsimula ang karera kung saan si Dean ay nakakuha ng pansin sa mga manunood. Masigasig na nagpalakpakan sila para kay Wes, habang umuusad ang karera si Wes ang nanguna at si Camila na kasama rin sa karamihan ay malakas sumuporta sa kanya. Pagkatapos ng isang matinding kompetisyon lumabas si Wes ang nanalo. Si Dean ay buong pagmamalaking sumigaw sa mga manunood na inaangkin si Wes ang kanyang anak. Si Wes ay tumanggap ng trofeo para sa kanyang panalo. Pagkatapos ng seremonya ay lumapit si Camila upang batiin siya. Nagpakilala si Dean bilang tagapagsanay ni Wes at ama. Nabanggit din ni Camila na may night shift siya at inihatid siya ni Wes. Palabas ng truck tinanong niya kung bakit hindi binanggit ni Wes ang kanyang ama noon. Sinagot lang ni Wes na komplikado ito, pagkatapos ng maikling palom na hinalikan siya ni Camila at sumakay sa kanyang sasakyan. Pagkatapos noong gabing iyon ay pumunta sina Dean at Wes sa isang bar para ipagdiwang ang tagumpay ni Wes. Nagpasalamat si Wes kay Dean para sa lahat at tumugon si Dean sa pamamagitan ng pagsasabi kay Wes na hindi siya makakatulong kung hindi siya naniniwala sa talento ni Wes. Nagtoast sila sa tagumpay at ang paglalakbay nila sa unahan. Si Dean inanunsyo sa bar na nagsasabi sa lahat na si Wes ay nanalo sa kanyang unang karera at hinihikayat ang sino mang gustong bumili sa kanya ng inumin. Kinaumagahan na dumating si Wes ng huli sa trabaho at amoy alak. Tinawag siya ni Abel sa kanyang opisina at sinabi na si Wes ay nagdiwang sa labas, pagkatapos ng kanyang unang karera. Humingi ng tawad si Wes nangako na hindi na ito mauulit. Nabigo si Abel ngunit ang pag-unawa ay nagbabala kay Wes na hindi niya ama si Dean at kailangan niyang manatiling nakatuon sa trabaho. Maya-maya binanggit ni Wes ang problema niya kay Abel kay Dean. Na nag-alok kay Wes ng kanyang R6 para sa karera, na nagpapaliwanag na ang kanyang likod ay masyadong nasugatan para magpatuloy. Sinabihan niya si Wes na magpatuloy para umangat siya sa mas mataas na level at makakuha ng malaking pera. Kinabukasan dinala ni Wes si Camila sa isang lawa kung saan sila nag-usap. Akala ni Camila ay mukhang cool si Dean, ngunit ipinaliwanag ni Wes na ngayon lang niya ito nakilala at hinanap siya para lang sa karera at hindi magkaroon ng relasyon. Ibinahagi ni Camila ang kanyang sariling mga karanasan sa kanyang ama. Ibinunyag kung paano niya ito pinatawad sa huli para sa sarili niyang kapayapaan. Nagpalipas ng gabi sina Wes at Camila sa kanyang lugar. Kinaumagahan nagulat sila nang may kumatok sa pinto. Mabilis na sinabihan ni Camila si Wes na magbihis at pagkatapos niyang gawin ay nakita niya si Camila kasama ang isang maliit na batang lalaki at ang kanyang ina. Ipinakilala niya ang bata bilang kanyang anak na si Leo. Pagkatapos na ipakita ang motor kay Leo, si Wes at Camila ay nagkaroon sila ng isang pag-uusap. Kung saan tinanong ni Wes kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang anak. Si Camila ay umamin na siya ay natatakot na baka hindi siya tanggapin ni Wes. Sinabi ni Wes na si Leo ay tila isang sweet na batang lalaki. Pagkatapos ay binanggit niya na kailangan niyang pumunta sa track at nangakong tatawagan siya. Si Wes pumunta sa track upang simulan ang pagsasanay gamit ang kanyang bagong motor. Ngunit nahirapan siyang hawakan ito, sinabi niya kay Dean na ang motor ay hindi siya comfortably.
Pinaalalahanan ni Dean si Wes na ang bagong motor ay isang $50,000 race bike. At nagpahayag ng kawalang paniwala na hindi nito naabot ang kanyang mga inaasahan. Sinabi ni Dean na magsanay muna si Wes bago siya lumipat sa bagong motor. Si Dean gayunpaman ay binibigyang diin na kung si Wes ay matatapos sa nangungunang tatlo sa Open Super Sport, siya ay magiging kwalipikado para sa Nationals, na makakaakit ng mas maraming mga sponsor na isang bagay na nais ni Wes. Si Wes ay gumugol ng oras kasama sina Camila at Leo kung saan si Camila ay nagpahayag tungkol sa ama ni Leo. Kinabukasan ay dumating sina Camila at Leo para manood ng karera ni Wes. Bago ang karera, nilapitan ni Dean si Wes at binanggit na hindi niya alam na may anak si Camila. Pagkatapos ng maikling pagkilala ay inilipat ni Dean ang usapan at inutusan si Wes na kunin si Cody sa track. Si Cody ay isang spoiled na rider na nagdulot ng panganib sa iba. Nagmumungkahi na gagawin ni Wes ang lahat ng pabor sa pamamagitan ng pag-alis sa kanya sa track. Ang karera ay magsisimula at si Wes ay sumunod sa mga tagubilin ng kanyang ama na ilabas si Cody. Ngunit pagkatapos ng karera ang tensyon na ito ay humahantong sa away ni Dean at Cody, kung saan nakiisa si Wes sa kaguluhan at mabilis na umalis si Camila sa eksena. Sinubukan siyang pigilan ni Wes, ngunit umalis siya nang hindi nagsasalita sa kanya. Kalaunan ay hinarap ni Abel si Dean na inakusahan siya ng kahihiyan sa shop at sa sport, sa pamamagitan ng paghikayat sa isang hindi magandang pag-uugali. Hiniling niya kay Dean na tanggalin ang pangalan ng legacy mula sa suit ni Wes. Pumupuna kay Dean sa pagkapit sa mga nakaraang kaluwalhatian at pagsira sa kanyang karera pagkatapos ng kanyang pinsala. Iginiit ni Dean na hindi niya kailangan si Abel at determinado siyang dalhin si Wes sa tuktok. Habang si Abel ay nagbabala na baka hilahin ni Dean si Wes pababa, si Abel pagkatapos ay umalis. Iniwan si Dean na mapanghamon at mag-isa. Sa bar sinabi ni Dean kay Wes na aalis siya ng shop at gusto niya si Wes na sumama sa kanya. Nag-aalala si Wes tungkol sa pera, ngunit tiniyak ni Dean na mayroon siyang sapat upang masuportahan sila. Hinikayat niya si Wes na tumira kasama niya para makapagsanay sila ng full-time at makakuha ng pwesto sa isang racing team na humahantong sa big sponsorship deal. Nag-alinlangan si Wes, binalaan siya ni Dean na manatiling nakatutok at pag-iingat laban sa labis na pakikisangkot kay Camila na nagpapahiwatig na maaari nitong madiskerel ang kanyang kinabukasan. Sa susunod na araw pumunta si Wes sa tindahan na humingi siya ng tawad kay Abel tungkol sa away at sinabi sa kanya na aalis siya dahil kailangan niyang magsanay ng full-time. Kinaumagahan ay ipinagpatuloy ni Wes at Dean ang pagsasanay. Ngunit pinilit ni Wes na masanay sa bagong motor na lalong nadismaya. Sinubukan siyang pagkalmayan ni Dean sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang sariling mga karanasan. Kalaunan ay pumunta si Wes kay Camila upang makipagkasundo, ngunit nagpahayag siya ng mga alalahanin matapos itong makitang sinaktan niya ang isang tao, na nagsasabing hindi niya gusto na kasama niya ang kanyang anak. Hinarap din niya ito tungkol sa hindi pagsasabi sa kanya na siya ay nakulong, isiniwalat na binanggit ito ni Dean sa kanya. Ang pag-uusap ay lumaki sa isang pagtatalo at inaakusahan siya ni Wes ng pagnanais na magkaroon ng ama para kay Leo at pagsasabing nakakasagabal siya, sinabihan siya ni Camila na iwan siya. Si Wes ay bumalik sa bahay ni Dean at tinanong kung ano ang nangyari sa pagitan nila at ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Dean na nakilala niya ang ina ni Wes sa simbahan at nagkaroon sila ng magandang pagkakataon na naging dahilan ng kanyang pagbubuntis. Inamin ni Dean na hindi siya masaya sa pagbubuntis ng ina ni Wes at pinili niyang umalis sa halip na maging ama. Nainunan niya ang karera kaysa sa mga responsibilidad sa pamilya, dahil dito ang mag-ama ay nagtalo. Nang umalis si Wes, nasaraan ng loob si Dean at umiyak na sinabi sa kanya na natatakot siyang maging ama. Nang gabing iyon ay nakilahok si Wes sa isang ilegal na karera at naaresto siya. Si Abel ay pinansyahan siya at napayakap si Wes kay Abel at napaiyak. Pabalik sa tahanan ni Abel, tinanong ni Abel si Wes tungkol kay Camila. Aminado si Wes na hindi naging maayos ang kanilang relasyon. Si Abel pagkatapos ay ibinahagi kung paano natapos ang kanyang pamilya dahil mas inuna niya ang karera kaysa sa kanyang pamilya. Sinabi niya kay Wes na maaari siyang manatili hanggat kailangan niya. Kinabukasan ay binisita ni Dean si Wes para humingi ng tawad sa kanilang away. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang mapang-abusong ama, na nagpapaliwanag na ang relasyong ito ay nagpapaniwala sa kanya na hindi siya magiging mabuting ama kay Wes. Kaya umalis siya sa pag-aakalang ito ay mas makabubuti para kay Wes at sa kanyang ina. Si Wes ay nakinig at sinabi kay Dean na naiintindihan niya kung sino siya.
Si Abel ipinakita kay Wes ang kanyang koleksyon ng mga motor at hinikayat siyang ipagpatuloy ang karera. Sinasabi sa kanya na magaling siya dito at kailangan niyang ituloy ito. Mamaya pumunta si Wes upang humingi ng tawad kay Camila, ngunit hindi siya interesadong makipag-usap. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang nalalapit na big race at ipinahayag ang kanyang pagnanais na makapunta sila ni Leo. Gayunpaman ipinaliwanag ni Camila na hindi niya maatim na panoorin siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay sa track araw-araw at bumalik sa kanyang bahay. Kinabukasan, habang naghahanda si Wes para sa isang karera ay napansin niya si Dean na nandoon din. Nang tanungin ni Wes kung bakit, ibinunyag ni Dean na sasabak din siya. Bago magsimula ang karera, nakita ni Wes si Camila sa audience na tumawag sa kanya. Habang nagsimula ang karera, si Wes at Dean ay nangunguna sa karera, naglalaban kung sino ang mangunguna. Ngunit nang malapit nang matapos ang karera ay biglang umiwas si Dean sa track at nabangga. Si Wes ay tumawid sa finish line. Habang dinadala si Dean para sa medikal na atensyon ay itinaas niya ang kanyang kamay upang batiin si Wes. Ang lahat ay nagdiriwang sa pagkapanalo ni Wes. Dumating din si Camila at hinalikan siya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.